Tayo po'y tumayo. Amen. Kumusta naman po ang isang linggo natin? Mabuti naman po ba? Dapat po ang sagot natin, mabuti kaysa dati. Isa pa, kumusta ba ang ating buong linggo? Amen. Ngayon po ay Intercessor Sunday natin. So, ginugunita natin yung mga intercessor, yung ministry ng intercessor. At ngayon, bigyan natin ng pasasalamat yung mga tao na ginagamit ni Lord para sa intercessor ministry. At sa pagpapatuloy natin ngayong umaga, basahin po natin mula sa Psalm chapter 1. Kung may Biblia po kayo, buksan po natin yung Biblia natin. Kung wala po, tignan na lang po natin yung TV screen, tapos sabay-sabay po nating basahin. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, read. Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like a chaff which wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Pagpalain po ang salita ng Diyos, tayo manalangin. Yes, Lord, salamat Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, salamat na tinatawag mo mapalad ang bawat isa, Panginoon, na naniniwala sa iyo, ang bawat isa na sumusunod sa iyo, na lumalakad sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, pinapanalangin namin, Panginoon, ikaw ang siyang manguna sa bawat isa na yung gagamitin ngayong umaga, maging sa pakikinig at pagpupuri namin sa iyo ngayong umaga. Nawa po ikaw ang siyang maitaas sa aming buhay. At nawa po ikaw ang siyang maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. At pinapanalangin po namin na ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa puso at sa isipan namin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy natin sa ating gawain ngayong umaga, nawa itaas natin ang Panginoon. Alalahanin natin na ang Diyos ay banal, na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay karapat-dapat, at ang Diyos ay karapat-dapat lamang sa lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Awitin natin ang You Are Holy. Palakpak natin ang ating mga kamay. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of Sing, I will follow. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you I will love you. all of my days. All of my days. I will sing to and worship the King who is worthy. And I will love and adore Him. I will bow down before Him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for You. Minsan pawitin natin, You are holy. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy.
worthy of praise. I will follow, I will follow, I will follow. I will listen, I will listen. and I will love you I will love you. all of my days. All of my days. I will sing to and worship the King who is worthy. And I will love and adore him. I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. And I will love and adore him. I will bow down before him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Oh, 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 oh. Let's sing. You are Lord of Lords, you're the King of Kings, You are mighty God. Lord of everything. You're Emmanuel, you're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're the saving grace, you will reign forever. You're the ancient of days, you are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer, and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. I will sing and worship the King who is worthy, and I will love and adore him. I will bow down before him, and I will sing to and worship the King who is worthy, and I will love and adore him. I will bow down before him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, Prince of Peace, and I will live my life for you. Oh, 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 Yes, Lord, you are holy and you are worthy. Yes. Tayo patuloy na umawit sa Panginoon. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Let's sing. Savior, he can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Jesus conquered the grave.
Take me as you find me. All my fears and failures. Fill my life. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sing Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Sing Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Yes, Lord. Nawa ang liwanag ng Panginoon ay magningning sa ating mga buhay. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing may gawain tayo sa church, kundi magningning ito sa labas, doon sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. At sa susunod nating awitin, ipahayag natin, i-proclaim natin yung kadakilaan ng Panginoon na ang Diyos ay nakahigit sa lahat ng bagay. At nawa, alalahanin natin yung ginawa ni Kristo sa atin. Binigay niya yung kanyang buhay, inialay niya yung kanyang buhay para sa atin. Tinakwil siya ng mga tao. Pero kahit na ganun, sumunod pa rin siya sa Diyos Ama. Hanggang mamatay siya dun sa krus. At hanggang sa muli siyang mabuhay mula sa mga patay. Sinabi doon sa gawa na ibinigay sa silong ng langit ang pangalan na nakahigit sa lahat ng pangalan. Ang pangalan ni Jesus. Tayo umawit sa Kanya.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Come on, we sing. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall. You taught me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me. Rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall. You taught me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall. You taught me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall. You taught me above You are not the God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man.
You are the God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not the God created by human hands. You are not the God dependent on any mortal man. You are not the God in need of anything we can give is by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, In the good times and yes, Lord, bad, you are on your throne. you are on your throne, O Lord. You are God Yes, Lord. alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. 'Cause you are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you. Come on, let's declare it. You're unchangeable. You're unchangeable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Let's sing. You are God alone. You are God alone. Yes, Lord. You are always in your throne, oh God. Yes, Lord. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Come on, let's sing. Unchangeable, Unshakable, unstoppable. That's what you once again, let's sing just the voice. You're unchangeable,
unshakable, unstoppable. That's what you are. Yes, Lord. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw yung Diyos na nagmamahal sa amin. At ikaw yung Diyos na sa gitna ng aming kabiguan, patuloy yung biyaya mo, yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na buhay. At ikaw yung Diyos ng kahapon, ngayon, at sa hinaharap, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ipagkatiwala namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Hindi lang sa oras na ito, kundi sa araw-araw, Panginoon. Nawa, ikaw ang may taas at maluwalhati sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes po, maaari na po tayong maupo. At ngayon naman po makakarinig po tayo ng isang testimony. Patotoo mula sa isa sa ating intercessor na si Sister Lori Ann Cabigas. Magandang araw po sa lahat. Ako po ay narito sa inyong harapan upang ipaalam sa inyo kung paano niligtas ng Diyos ang buhay ko. So simulan ko ito sa kwento nung nakaraan. Ako po ay lumaki na walang maayos na relasyon sa pamilya. May magulang pero parang wala. Pareho na kasi silang may pamilya. So iniwan lang kami sa pangangalaga ng lola ko, kami ng kapatid ko. Ako na lang ang pumupunta sa mga trabaho nila para manghingi ng allowance or yung kailangan namin. Dahil nga sa pinabayaan kami ay nakitira sa kamag-anak. At dahil doon, ako ay muntika ng ma-rape 3 beses dahil sa mga kaibigan ng uncle ko na pumupunta doon magiinom at pag wala ng auntie ko doon, may pagkakaroon silang chance na maglibot sa bahay. So to make the story short, dahil doon, nangarap akong magkapamilya. At the same time, dahil sa takot ko na rin na mangyari ang hindi ko gusto, kaya ginusto ko na rin na magkaroon ng kasama sa buhay. So nagkaroon kami ng 2 anak. At the same time, masaya naman ang pamilya namin kahit sapat lang yung kita. At dahil doon, nagkaroon kami ng pangatlo. So si Bunso. But hindi ko akalain, kasabay ko pala nabuntis din yung matagal na niyang tinatago. So kaya pala hindi siya handang magpakasal. Akala ko noon yun na yung pamilya na hanap ko. Pero mali nga ang simula, kaya mali din ang resulta. Nung sumama ako kay mama, bumalik ako sa kanya at doon ko nalaman na iiwan na rin pala siya nung asawa niya. So ako yung naging tatay, siya yung naging nanay. Ganon yung naging buhay namin magpahanggang ngayon. Nung time na nagsama kami ni mama, hindi naman lahat isa maganda ang takbo. So, may time na hirap kami at sinisisi niya ako. The worst part is, sinabihan ka pa sa harap-harapan mo ng nanay mo, sana pinatay na lang kita nung baby ka pa. Nalumo ako. Durog ang puso ko pero tinanggap ko ang sisi. Mula sa pagkakamali ng magulang ko, hindi ako nanlaban. Paulit-ulit niya yung sinabi sa akin, pag sa tuwing kami magka-problema. So nagsawa na ako, binigay ko sa kanya yung kutsilyo. Sabi ko, gawin mo, hindi ako manlalaban. Dahil pagod na rin akong kakarinig yun sa ulit-ulit na lang. So yun, nag-abroad ako, nagdesisyon akong lumayo para makamove on. At the same time, matugunan yung pangangailangan namin. Ngayon, ang nagiging sandigan ko sa panahon na yun ay panalangin lang. Dahil hindi nga ako Christian, yun lang ang alam ko na gawin. So habang nasa Kuwait ako, may nangyari. So panay dalangin kung makauwi ako ng ligtas. Kasi pinag-initan na ako ni Madam. So ngayon, nung nakauwi ako, dahil nun, napag-isip-isip ko, may Diyos pala.
na pag tinatawag ko siya, tumutugon naman. So naisip kong, Lord, paano kita lubos makilala? So nakauwi na nga ako, ginamit ni Lord ang school, ang legacy, para ako ay mapunta dito sa Baliwag Alliance Church. So ang bait ni Lord, may ginawa siyang way. So dito na ako nakatanggap kay Lord at dito ko na din naunawaan ang salita ng Diyos. Dito ko na din nahanap ang pamilya na matagal ko nang hinahanap. A family where I feel belong. So ngayon, hindi man ako perpekto pa. Pero payapa na ako na namumuhay, na nanalig sa Panginoon, na ang pag-ibig niya ay sapat sa buhay ko. Ito ang patunay na ang Diyos ay mabuti. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sister, sa isang napakagandang patotoo. Ngayon naman po makakarinig tayo ng song offering mula sa Intercessor Ministry sa team.
Thank you po sa isang napakagandang awitin. Ngayon naman po inaanyayahan ko sa harap si Pastor Ian Puentes para sa ating pastoral prayer. Sa lahat po ng merong prayer concerns, yung mga kapatiran po natin na meron pong karamdaman, mga kapatid po natin na meron pong dinadala sa kanilang puso ngayon na nais ipag-pray, nais makaalis sa isang sitwasyon na hindi maganda, mga bisyo o kung anuman na nais nating alisin sa ating buhay, nire-request ko po kayo na tayo po ay tumayo at para maipag-pray po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, nais namin kayong pasalamatan dahil alam namin sa lahat ng panahon kayo ay naging mabuti sa amin. Sa kabila ng katigasan ng aming mga ulo, patuloy po ninyong ipinapakita at ipinaparanas sa amin ang inyo pong pagmamahal. Ang aming dalangin, Panginoon, na ipaunawa niyo po sa amin na ang inyong pagmamahal ay hindi yung uri ng pagmamahal na ito-tolerate kami sa aming mga gawain. Maraming salamat dahil ipinapakita ninyo sa amin na sa pamamagitan ng inyong pagmamahal, kami ay inyong itinatama, kami ay inyong inire-rebuke, kami ay inyo pong tinutulungan na makaalis sa mga bagay na hindi tama sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na ma-appreciate at makita yung halaga at kahulugan ng inyo pong pagmamahal sa aming lahat. Sa diwa pong ito, nais po naming ipanalangin ang bawat isa. Yung mga kapatid po namin na meron pong karamdaman ngayon na nagnanais na gumaling, ang amin pong dalangin, Panginoon, kayo po ang siyang magpagaling sa kanila. Gamitin po ninyo ang mga gamot at mga doktor na inyo pong ginagamit din para kami ay mapagaling. Naisin po namin hilingin sa inyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Alam po namin na sa tagal ng panahon, maraming mga bagay sa aming mga sarili ang hindi namin maalis-alis. At naniniwala po kami na sa pamamagitan lamang ng inyong tulong at ng aming cooperation, ito ay tuluyan ng mawawala at maaalis sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kung anuman po yung sitwasyon na meron kami ngayon, tulungan niyo po kami na makaalis dito dahil alam namin hindi po makakabuti sa amin ang mga bagay na katulad nito. Sa araw din pong ito, nais po naming idalangin sa inyong aming mga puso, sa amin pong pakikinig sa inyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, buksan niyo ang aming mga isipan. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang amin pong lubos na maunawaan ang inyong mga salita. At buksan niyo rin po ang aming puso na kung kami man ay makakarinig ng mga salitang hindi po na ayon doon sa aming kagustuhan, maaari kaming masaktan, tulungan niyo po kami na ito'y tanggapin para na rin po sa ikababago ng aming mga buhay. Maging sa mga Sunday School teachers namin sa araw na ito, amin pong dinadalangin, bigyan niyo rin po sila ng karunungan na maituro ng maayos at maliwanag ang mga turo na nais po ninyong ipaabot sa mga estudyante namin sa araw na ito. Nais po namin ipagkatiwala sa inyo ang aming buhay dahil kung meron man pong ligtas sa mundong ito, walang iba kundi sa inyong mga kamay lamang. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Thank you po, Pastor. Manatili po tayong nakatayo sa ating pagbabasa ng scripture reading na matatagpuan sa Zechariah chapter 4, verse 6. Kung meron po kayong Biblia, buksan po natin. At kung wala po, sabay-sabay na lang po tayong bumasa sa screen. 1, 2, 3, read. So he answered and said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Maaari na po tayong maupo. At sa ating mensahe ngayong umaga, tinatawagan ko po si Reverend I.D. Angeles. Maraming salamat, Brother Jeff. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Marami tayo ngayon. At na-miss ko po kayo nitong mga nagdaang linggo. Pero ganun pa man, salamat dahil ako po ay nandito ngayon. Sa panahon na katulad nito, sa Kamakop, tayo ang mga pastor ay nagkakaroon ng iba't ibang mga forum sa iba't ibang mga region. Kaya ako po ay kasama doon sa mga bumibisita sa iba't ibang mga lugar para makausap at
makadaupang palad ang ating mga pastor. Salamat din kay Lord dahil nakita ko na si Brother Jeff talagang nag-elevate na. Hindi lang pang song leader, pang presider pa. Salamat Brother Jeff sa iyong pangunguna. Baka sa susunod, hindi lang pang presider, pang pastor pa. Ganon din, salamat sa mga intercessors. Napakaganda ng inyong awitin. Talagang ramdam na ramdam ko ang inyong pakikipagniig sa Panginoon dahil habang kayo'y umaawit, walang umingiti. Talagang very still. Maraming salamat. Salamat sa Panginoon dahil ang dami ninyo. Naalala ko nung inang panahon, pag sinabing intercessor, ang nagme-member lang ay mga senior. Ngayon, nakita ko na si Pastor Agam, nag-intercessor na. At saka yung katabi niya, si Ma'am Lira. Salamat kay Lord dahil dumadami ang ating intercessors ministry. Ang church na ito ay naging ganito dahil sa intercessors. Parang ayaw nyo maniwala. Maniwala kayo sa akin dahil po yan sa mga intercessors. Oo. Konti pa rin nag-amen. Dahil sa mga intercessors. Praise God, praise God. Ngayon pong umagang ito, ang ating po pag-usapan, marahil ay hindi talaga directly related sa ministry ng mga taga-pamamagitan or pananalangin. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay not by might. Hindi sa pamagitan ng aking lakas. Ito ang winika ni Yahweh kay Sekaraya para sabihin kay Zerubabel. Hindi sa pamagitan ng lakas, hindi sa pamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamagitan lamang ng kanyang espiritu. By my spirit, says the Lord. Kaya kung titignan po natin yung ating binasa kanina, ang sabi doon, the word of the Lord kay Zerubabel. Si Zerubabel ang hari ng panahon na iyon na kailangan bigyan ng malaking task. Ang task na ito ay patungkol sa pagtatayo ng pangalawang templo dahil yung unang templo ay nasira na. At sila ngayon ay naging pasaway pala, at sa kanilang pagsaway sa Panginoon, pinahintulutan ng Diyos na ang buong Israel ay kubkubin ng Babylonia. Kaya lahat ng Israel ay na-capture, naikulong sa Babylonia sa matagal na panahon. At habang sila'y nakakulong, nananalangin sila na sila'y makalaya. Tinugon ng Diyos ang kanilang kahilingan at sila ay nakalaya mula sa Babylonia. So ito na yung pangyayari. Nung nakalaya na sila, ang nais ng Panginoon, itayo muli ang templo. Yung templo kung saan sila ay nagpupuri, sumasamba, at yung templo ang representation na ang Diyos ay kasama nila. Kaya lang, dahil sa laki ng napakalaking trabaho, nag-iisip sila, paano ito mangyayari? Saan kukuha ng mga sources? Paano mangyayari ang lahat ng ito? Ang sinabi ng Panginoon kay Sekaraya, sabihin mo kay Zerubabel, hindi sa iyong lakas, hindi sa iyong kapangyarihan, kundi sa aking espiritu. Ito po yung karaniwan sa ating mga mananampalataya. Ang nalilimutan ay yung mga malalaking bagay at nakafocus tayo sa maliliit na bagay. Maraming mga churches nakafocus sa gawain, sa programa, nakafocus sa budget, nakafocus kung ano-ano yung mga activity sa loob ng church. Alam niyo po ang nalilimutan natin? Ang pinakamalaking bagay ay paano kikilos ang lahat ng ating mga pinagpaplanuhan at ito ay sa pamagitan ng banal na espiritu. Kaya po nais ko pong i-share sa inyo yung tungkol sa istorya ng Kartilya. Mayroon pong isang manggagawa na pumapasok sa isang building na kanilang ginagawa. At tuwing hapon, siya ay mayroong dalang kartilya. Sa taas ng kartilya ay mayroong kahon. At yung laman ng kahon ay yung, pag ikaw ay naglagari, mayroong mga sa English ang tawag doon sawdust. Ito yung
pag naglagari ka, ano ba ang sodas nga sa Tagalog? Yung bang pag naglagari, yung parang hindi naman siya kusot eh. Sige, kusot na lang. Halimbawa, kusot na lang. So, punong-puno ng kusot. So, pero alam po natin yung kusot. So, punong-puno siya ng kusot. So, lalabas na siya ng gate doon sa pagawaan, doon sa building ginagawa nila. Mayroong security guard nakapansin sa kanya. May dala siyang kartilya, may dala ring kahon. At yung kahon, mayroong kusot. Ang sabi ng security guard, saan ka papunta? Pauwi na po ako. Ano ang laman ng kartilya? Ang sabi niya, kahon po. Ang sabi ng security guard, ano ang laman ng kahon? Ang sabi niya, kusot po. Buksan mo nga, binuksan at tinignan ang kusot. Sinerch, walang problema. Sabi niya, sige, umuwi ka na. Kinabukasan, ganun ding oras, paglabas niya, may dala siyang kartilya at mayroon na namang kahon. Ang sabi ng security guard, ikaw na naman, ano yung dala mo? Kahon po. Ano ang laman? Kusot po. Buksan mo nga, tiningnan, kusot niya. Kinabukasan, mayroon na naman dala, kartilya at mayroong kusot. Ang sabi niya, pangatlong araw na to mayroon akong pakiramdam, mayroon kang ninanakaw dito sa construction site natin. Pero hindi ko alam kung anong ninanakaw mo. Pakiramdam ko lang. Makikiusap ako sa iyo. Kung tatapatin mo sa akin at ipagtatapat mo yung iyong ninanakaw, hindi kita isusumbong. Ang sabi ng empleyado, ng gumagawa, totoo po, hindi niyo ako isusumbong. Oo, hindi kita isusumbong. Kung ganun po, ang ninanakaw ko ay kartilya. Di po ba sa buhay Kristiyano ay ganun din? Nakapokus tayo dun sa mga maliliit na bagay, pero hindi natin nakikita yung mas malaking bagay. Sa loob ng iglesia, napakalaki ng role ng banal na espiritu, pero ang lagi nating nakikita yung mga maliliit lamang. Ang aking panalangin sa araw na ito, mabuksan ang ating isip at puso sa mga malaking bagay na gawa ng banal na espiritu. Manalangin po tayo. Sa inyo namin niaalay muli ang aming pag-aaral na makita namin hindi doon sa aming kakayahan, hindi sa aming karanasan, hindi sa aming resources, kundi sa galaw at kilos ng banal na espiritong namamagitan sa amin upang kami ay magkaisa sa inyong kalooban at layunin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi doon sa Zechariah 4:6, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Mayroon po akong ipaalala sa atin at ito ay madali lang naman tandaan. 3 bagay na dapat nating unawain mula sa mensahe ni Yahweh para kay Zerubbabel. Kaya sa umagang ito, isipin natin na tayo ay parang si Zerubbabel. Ang una yung tinatawag nating discernment. Discernment, yung pagkakaunawa o pagkakaalam. Upang maunawaan natin ang lubusan, kailangan natin ma-discern ang kilos ng banal na espiritu sa ating buhay. Nang tayo tumanggap sa Panginoon, we are baptized in the Spirit. We have been baptized through the Holy Spirit. Kaya nung tinanggap natin, binuksan natin ang ating puso, mayroon ng banal na espiritu sa buhay natin. Pero hindi kailanman na pagkagising natin sa umaga, tayo ay 100% na bago na. Unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Kaya sabi ni Brother Jeff kanina, pag tinanong tayo, kamusta na, mas mainam yung sagot na, mas mabuti kaysa dati. Dahil mayroong pagbabago na pagbabagong umuunlad at umuusbong ang ating buhay. At dahil mayroon ng banal na espiritu, mayroong kakayahan ng banal na espiritong mangusap sa atin at tayo may kakayahan para sumunod gaano man kahirap, gaano man ka-imposible, kaya nating sumunod. Kung papakinggan natin at i-discern natin ang banal na espiritu. Kaya nung sinabi ni Yahweh ito kay Zerubbabel, ang gustong sabihin ni Yahweh,
alamin ninyo ang galaw ng banal na Espiritong mangunguna para maayos ang proyekto, ang pagpapatayo ng templo. Discern the work of the Spirit. Sa atin po mga kapatid, maraming mga mananampalataya ay dumadaan sa iba't ibang problema. Ano ang dahilan? Hindi naunawaan, hindi na-discern ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya po isang paraan para maunawaan ang nais ng Panginoon sa atin ay sa pamagitan ng personal silence. Discern the work of the Spirit by practicing personal silence. Ako po ay isang teacher. I am a licensed teacher. At dahil ako ay licensed teacher, naunawaan ko yung kahalagahan ng silensyo sa loob ng silid-aralan. At ang pinakamaingay talaga sa loob ng silid-aralan ay ang teacher. Dahil yung teacher, kailangan magsalita ng magsalita. At ang lagi niyang sinasabi, be quiet. Dumarating pa sa punto na sumisigaw ang teacher, be quiet. Pero siya ang sumisigaw. Ano ang halaga ng pagiging silent? When we become silent, we can understand more and we can listen more. Kaya po, paalala ito sa maraming member dito sa atin na sa oras ng sermon, bukas ang ating mga mata at isip sa online at hindi sa sermon. Mas gising ang ating diwa doon sa ating mga nakikita at naririnig sa ating paligid kaysa sa tinig ng banal na Espiritu. Kamusta yung tinig ng banal na Espiritu sa atin? Ako po naniniwala mayroong mga pagkakataon sa buhay natin na hinahayaan at pinahihintulutan tayo ng Diyos na tumahimik. Magkaroon ng matinding problema para makita natin kailangan nating huminto, tumigil at tumahimik. Kailangan nating umiyak, kailangan maging broken-hearted, kailangan masaktan. Dahil sa panahon na pakiramdam natin wala na tayong saysay, doon natin tunay na mapapakinggan yung tinig ng banal na Espiritu. Ito ang nangyari sa Israel. Dahil sa kanilang mga resources, marami ang nagtiwala sa kanila. Along the way habang binubuo ang templo, ito po ay nahinto sa kalagitnaan dahil sa iba't ibang mga problemang kanilang kinaharap. Itong sinasabi ni Yahweh, hindi sa kapangyarihan nyo, kundi sa Espiritong ibinibigay ko sa inyo. Kailangan ninyong alamin at sumunod sa takbo at galaw ng banal na Espiritu. Nakakakilos po ba ng malaya ang banal na Espiritu sa atin? Kung nakakakilos ng malaya, mababawasan ang ating stress. Makokontrol ang ating pag-uugali. Maging ang ating pananalita, mas nagiging kontrolado. Kung hinahayaan natin na ma-discern at malaman natin ang nais ng banal na Espiritu sa atin, mas magiging malumanay ang takbo ng ating buhay. Hindi ibig sabihin walang problema. Mayroong problema, mayroong mga pagsubok, pero mas maagaan natin itong matatanggap dahil alam natin ang banal na Espiritong nangungusap sa atin. Alam niyo, dumating ako sa punto ng buhay ko na nagigising ako ng 2:00 ng madaling araw, 3:00 ng madaling araw, na hindi ako makatulog. Hindi ko naman masabi na ito'y dahil sa aking edad, dahil ako'y bata pa. Nung huli kong tiningnan yung aking birthday, nasa 40 plus lang ako eh. At dahil sa bata pa po ako, alam ko na pagka ako'y nagising ng madaling araw at hindi ako makatulog, ito na yung sinasabi ng Panginoon na manalangin ako. At alam niyo, dumating doon sa punto na ipinapanalangin ko lahat ng by family ang church. Nag-start po dito sa loob ng area na ito ng Tarcan, hanggang makalabas. Natapos na yung panalangin ko sa lahat ng mga members na may pamilya o walang pamilya, pero hindi ako makatulog. Doon ko lang na-realize na pagkatapos manalangin, napakagandang pakinggan natin yung tinig ng Panginoon sa atin. Just to be still before the Lord. Do not talk. Do not worry about tomorrow. Huwag isipin yung mga problema. Huwag isipin yung mga challenges. Isipin natin yung presensya ng Panginoon na nangungusap sa atin. And the Lord will speak to us. Ang pangalawa ay dependence. Ipinapakita ng ating talata, not
by power, hindi sa kapangyarihan, not by money, not by influence, but by my Spirit. Ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong manangan sa kung ano ang mayroon kayo. Manangan kayo sa Espiritong ipinagkaloob ko sa inyo. Depend on God. Mga kapatid, maraming mga pagkakataon, pinili natin ang sarili nating diskarte sa buhay. Aminin natin ito, na maraming mga problema sinuong natin dahil alam natin na pagdaanan na natin at alam na natin ang ating gagawin. Pero dito tayo nagkakamali dahil nagiging dependent tayo sa ating mga sarili. We have been very dependent on our experiences in the past. We have been very dependent dun sa ating mga naranasan at ganun din yung ating kakayahan. Yung iba pa naging dependent sa pera, naging dependent sa maraming mga kaibigan. At dahil sa pagiging dependent natin sa maraming mga bagay sa paligid natin, nakakalimutan natin ang kayang gawin ng Panginoon. Mga kapatid, it's not about, hindi tungkol sa ating ministry, related sa ating gawain sa Panginoon. Pero sa personal na buhay natin, maraming mga pagkakataon, naging dependent tayo doon sa ating kakayahan. Kaya po mga kapatid, itong araw na ito ay paalala sa atin, kanino tayo nakadepende ngayon? Sino yung pinananangan natin ng kapangyarihan, ng kalakasan araw-araw? Kanino tayo kumukuha ng lakas araw-araw? We need to be dependent on the power of the Holy Spirit. Alam niyo po, sa maraming pagkakataon, maraming mananampalataya na bago ang buhay. Hindi dahil sa kakayahan natin. Kaya ba natin baguhin ang buhay natin? Ito ay kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang church na ito, yung gawain, yung project natin na mezzanine, hindi natin to kaya kahit pagsama-samahin natin resources natin. Marami ng mga storya na pinagsama-sama ang resources dahil mayroong project. Nung ginawa yung project, hindi naging matagumpay. Hindi naging maayos yung proyekto. Bakit? Kasi nanangan na lamang tayo sa pera. Nanangan tayo sa resources, yung connection natin sa influence sa ibang tao. Maraming mga pagkakamali sa buhay ay dulot ng pagiging dependent sa ating mga sarili. Mga kapatid, ito ay para sa ating lahat. Mahirap magkamali at pagsisihan natin ng bandang huli dahil nanangan tayo sa sarili nating kakayahan. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos pagdating sa pagiging dependent? Ito ang pangako ng Panginoon. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power. What is the power? The power that comes from the Holy Spirit. And when the Holy Spirit will come upon you, you shall become my witnesses. So yung kapangyarihan na ito upang maging sugo o upang maging tagapamalita ng mabuting balita will come from the power of the Holy Spirit. Romans chapter 8 verse 26. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, sa ating mga kahinaan. Sino magbibigay sa atin ng lakas? Ang banal na Espiritu. Walang ibang mayroong kakayahan upang baguhin ang ating kahinaan at maging kalakasan, kundi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Galatians chapter 5 verse 16, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ito sa ating lahat. Mayroon bang pagkakataon sa buhay natin na sa pag-scroll natin sa mga reels, ang hinahanap natin ay mga pornography, pornographic videos, or marahil dahil accessible na ang internet wherever we go. Ilang beses na ba tayong na-capture yung ating heart, yung ating mga mata, na ayaw nating tigilan ang pornographic videos, ang panunood nito. Marahil nahihiya tayo na malaman ito ng iba. Bakit? Kasi kasalanan ito. Kung hindi naman ito kasalanan, hindi tayo mahihiya. Pero darating ang panahon na kung saan ilalantad ng Diyos lahat ng kasalanan na ating ginagawa sa lihim. Lihim na kasalanan ay malalantad. Kaya mga kapatid, yung panahon upang maging dependent sa kapangyarihan ng Panginoon ay ngayon. Upang tayo ay baguhin. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na tayo ay mayroong ministry at tayo ay taga-church. Dahil si Taning alam ang ating kahinaan.
Ito ang kanyang pinag-aaralan. If we will always be dependent on what we can do and what we can accomplish, we will always fall on the same trap. Sa parehong patibong, malalaglag at malalaglag tayo. Maraming pamilyang nasira dahil sa pornographic materials. Hindi ito lang sa lalaki, maging sa babae. Hindi lang ito sa mga kabataan, maging sa mga adult na katulad natin. We are all prone in this temptation. And we have always been dependent sa sarili natin. At bakit maraming mga mananampalataya nasira ang kanilang buhay mag-asawa? Dahil dito, pinabayaan natin na tayo sirain ng sarili nating kakayahan, sarili nating kapangyarihan. Ito ang naging malaking problema natin. We have been very dependent sa ating mga sarili. Si Moses, hindi nakapasok sa lupang pangako. Ano ang nanguna sa kanya? Anger. Ang sabi ng Panginoon, speak to the rock and water will come out from it. You speak to this rock at mayroong tubig na lalabas dito. Ano ang ginawa ni Moses? Ano po yon? Tinaga? Pinalo. Marahil talagang sa galit ng mga Israelita. Anong mararamdaman ninyo kung ang pastor pagka nagsesermon dito? Kayong mga miyembro! Di ba? Parang ang sakit, no? Mabuti nang walang pastor dito sa Baliwag na tumitibag ng ganito. Si Gideon. Si Gideon nung una, ano ang sinabi ni Gideon? Panginoon, kung totoong ikaw ang nangusap sa akin, pwede ba itong cloth, tuyo, pero yung lupa, basa? Ay, ganun nga ang nangyari. Sabi ng Gideon, Lord, isa pa ha? Pwede, ito namang cloth yung basa. Yung paligid naman ng tuyo. Kinabukasan, ganun nga nangyari. Aba, talagang totoo nga, si Lord nga ito. Alam niyo, nung nanalo na si Gideon, ang sinisigaw na, ang sabi niya doon sa kanyang mga kawal, ang isigaw natin ngayon ay para kay Gideon at kay Lord. Nabaligtad na. Hindi na para kay Lord. Ang sisigaw, sinabi niya sa mga kanyang mga kawal, upang sugurin natin ang mga Midianites, isigaw natin para kay Gideon at para kay Lord. Nabago na. Sino ang tumawag? Si Lord. Pero nung nananalo, kanino nakadepende na ang panalo? Kay Gideon. Marahil mga kapatid, proud tayo dito sa church. Wow, member ako ng church. Church namin yan. Ang ganda ng church namin. Ang lamig ng aircon. Hindi ito sa atin, kay Lord to. Amen? Ay, salamat. Maraming naniniwala. Walang sino man sa atin may kapangyarihan para sabihin, dahil sa binigay ko sa church, kaya nagkaganito tong church. Kaming mga pastor, hindi dahil sa pangunguna namin, kaya naging ganito ang mga miyembro. Eh kung dahil lang doon, baka masisi pa kami, mga member natin dito sa church. Ay nako, mababait. Walang sino man sa atin ang may kakayahan para sabihin at akuin, gawain ko to, ministry ko to, tao ko to, pastor ko siya, empleyado ko to, member ko to, elder ko to, o kung ano-ano ko to. Lahat ng ito ay sa Panginoon. Amen? Panghuli, direction. Ang sabi ng Panginoon, the work of the Lord, if we will look, kaya po maganda rin ito na series, kasi yung templo na kanilang pinapagawa, although ito ay nahinto, ito ay naituloy at naidedicate. There is the direction. Mayroong isang direksyon, mayroong layunin at tuntunin na dapat gawin upang lahat magsama-sama doon sa direksyon. Napakahirap po sa isang church na mayroon tayong direksyon pero hindi tayo sama-sama. Maraming mga nagpe-pray pero yung iba naman kontra. Lord, alam namin na mahirap yung aming proyekto pero ito kasi yung desisyon ng CMT. Hindi naman kami CMT, Lord. Kayo na lang bahala kung ano na lang ang gusto nyo. Kailangan po sama-sama tayo dun sa direksyon. Amen? Ano ang ating pong direksyon? Ako po nais ko pong dalhin ito sa atin. Ang church po natin, isa sa mga leading churches sa buong Bulacan, North, Central, at saka sa South. Sa buong Bulacan, more or less mayroon tayo na 21, 22 na mga churches. Ang Baliwag Alliance Church ay isa sa mga leading na churches.
yung mga leaders ng Bulacan, mula North, Central at South, karaniwan nagmumula sa Baliwag. Maniwala po kayo, totoo po yan. At dahil tayo ay kinikilala, karaniwan sa mga activities ginagawa dito sa church. Kaya ito po ang panawagan na kailangan nating mag-expand. Hindi po yung size ng ating bewang, kundi yung size ng ating church. Ang expansion na kailangan nating gawin, na pagtulungan at direksyon na dapat nating gawin, ay ma-extend ang ating church sa pamagitan ng pagpapatayo ng second floor. Ito yung ating direksyon. Alam niyo po, maraming ang tingin ito'y imposible. Ay talaga naman pong imposible. Bakit naman yung mga ninuno natin, nagpatayo ng church, nilagay pa yung poste sa gitna? Tinanong ko nga yung aking tatay, ba't pa rin poste nilagay nyo dito sa gitna? Kahirap tuloy ngayon. Yung pa rin ang purpose, kung malalagyan ng second floor, mayroong posting sasalo. Mantakin nyo nga naman, mayroon din palang purpose iyan. Kung magkakaroon ng second floor, ipopromote na natin ang multimedia. Dadali na natin sila sa bubong. Doon na sila. Para kitang-kita nila. At lahat ng mga nagse-cellphone doon sa taas, pauupuin. Ang second floor po, lalagyan po natin ng elevated na mga upuan, tapos bagong aircon na mayroong TV screen ang bawat upuan. Parang ayaw niyong maniwala, ha? Para po ito doon sa mga senior. Pag hirap kayo makarinig, bibigyan kayo ng earphone, isusuot nyo lang, at yung sinasabi ng pastor, maririnig nyo na. Pero ganun pa man, mayroon pong mga automatic push button doon na pag mayroong nag-iingay, ang pastor ang pipindot dito sa altar para mawala kayo at lumubog kayo, labas na kayo. Hindi, biro lamang po. So balik po tayo. What is the direction of our church? We need to expand. Salamat sa Panginoon sa dami natin ngayon. It calls for an expansion. Ito pong second floor, I am encouraging everyone. It's a big step of faith beyond borders. Dahil ang finances natin hindi kaya. Manpower natin hindi kaya. Sa atin, wala talagang kakayahan para gawin ito. Hahanap tayo sa labas na tutulong sa atin para dito. It may seem impossible. But this year, we would like to claim, gusto nating angkinin, ito ay mangyayari. Ito ay magaganap. That is the direction. Pero kailangan po ang inyong tulong. We pray for it at kailangan nating alamin, ito ba yung direction ni Lord para sa atin? Baka naman yabang na lang ito ng Baliwag Alliance Church. Baka naman naunahan ng CMT yung nais ni Lord. Baka naman ito ay hindi na para kay Lord, kundi para na sa atin. Kaya babalikan natin yung by my spirit, says the Lord. Ito ba ay dahil sa the movement of the Holy Spirit sa atin? Let us remember, discern the work of the Spirit. Depend on the work of the Spirit and follow the direction of the Holy Spirit. Let me end po dito sa aspeto na ito, na pinakamagandang direksyon bukod sa ating church ay ang ating pamilya. And we would like to see, nais nating makita, bawat pamilya na nandito sa church ay nagkakaisa sa pananampalataya. This is what I'd like to share. Ang direksyon na dapat nating ganapin sa buhay natin, bukod sa church, ay yung direksyon ng ating pamilya. Pray for our family and always make sure na ang gospel ay maisishare sa ating pamilya. Meron pong maikling istorya. Kilala niyo po ba ito? Marahil yung iba hindi masyadong kilala. Ito po si John Piper. Si John Piper po yung nasa may bandang kaliwa. Si John Piper po ay isang Reformed theologian. Isa po siyang matalinong pastor at siya rin po ay author ng maraming mga libro.
siya ikilala pagdating sa mga theological stand. At marahil marami na tayong mga libro na nabasa na ginawa ni John Piper. Pero alam niyo po, si John Piper ay mayroong 4 na anak. Isa sa mga anak niya ay si Abraham Piper. Si Abraham Piper ay isang vlogger. Marami po siyang mga videos at ang gamit niyang platform ay TikTok. Si Abraham Piper ay naging vocal sa kanyang faith at nirenounce niya ang kanyang pagiging Christian. Itinatwa niya ang kanyang pampaniniwala ng kanyang father at hindi niya in-embrace kung ano ang tinuturo ng kanyang ama. At siya ay naging vocal dito, maging sa social media, ay sinabi niya ito. Kaya marami ang na-discourage dahil anak ng isang theologian na sikat. Pero ang buhay at paniniwala ay kakaiba sa paniniwala ng ama. Ang kanyang anak ay naging iba ang paninindigan. Alam niyo po si John Piper, there was a time, meron siyang interview, at ang interview ay patungkol doon sa testimony ng kanyang pamilya. Ang sinabi niya, hindi ako karapat-dapat para magpastor dahil sa testimony ng aking anak. Ang ginawa po niya, kinausap niya ang leaders ng kanyang church at ang sabi niya, gusto kong mag-resign, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa aking anak. Wala akong karapatan para tumayo sa harapan dahil ang patutuo ng aking pamilya ay hindi maganda. Kaya niyang ibigay yung lahat ng kanyang mga naipundar noong pumutok yung issue na ang kanyang anak ay hindi niyayakap ang kanilang pananampalataya. Pero alang sabi ng mga leaders kay Pastor John Piper na siya ay pastor ng church na yon, hindi dahil sa anak, kung hindi dahil sa kanya. Hindi tinanggap ng mga leaders yung resignation. At ang sabi nila, magpatuloy ka lang pastor sa church na ito at ang Panginoon ang bahala sa inyong anak. Na tinanggap din naman ni John Piper. Ang ipinapakita lang dito, marahil tayo ay lumaki na dito sa church, marahil tayo maraming ministry, pero it does not give us the guarantee na ang ating mga anak ay ganun din ang mangyayari. Marahil ngayon kasama natin sila, pero paglaki nila at magkaroon talaga sila ng bukas na pag-iisip, marahil pwede silang maligaw. Kaya habang maaga, ang panahon na ating ini-invest sa kanila ay hindi lang panahon na yung gusto lang nila ang ating ginagawa. Kung hindi yung dapat nilang matutunan, ang dapat nating ituro sa kanila. Hindi yung gusto nila, kundi yung dapat na matutunan, ang dapat nating impart sa kanila. Napakasarap na pagdating ng araw na haharap tayo sa Panginoon, naging tapat tayo kay Lord sa magitan ng pag-build na maayos na relasyon sa ating pamilya. Maakay natin sila sa matuwid na pamumuhay na may banal na pagkatakot sa Panginoon. Tandaan po natin, by my Spirit, says the Lord, lead our family to the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoon, naniniwala kaming naririto kayo sa aming kalagitnaan at nababasa ninyo yung laman ng aming mga puso. Kayo, Panginoon, na mangusap at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang gumawa sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Pastor Heidi, sa mensahe ngayong umaga. At inaayahan ko po ang lahat na tayo tumayo para sa ating hymn of response. Sige po, let's sing. Promise and to know the same.
para sa ating tithes and offering. Hayaan niyo pong basahin ko mula sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Sabi dito, honor the Lord with all your possession and with all the first fruit of all your increase. So your barn will be filled with plenty and your vat will overflow with new wine. Maaari na po tayong magbigay sa Panginoon. Sinasabi sa salita ng Diyos, siksik-likling at umahaba, siyang inyong mararanasan. Pagdabigan, magbigay ng may kagalaw, magbigay ng may pagmamahal, magbigay mula sa puso kung anong iyong itinanim siyang alipin. Magbigay ng may kagalaw, magbigay ng may pagmamahal, magbigay mula sa puso kung anong iyong itinanim siyang alipin. Kung anong iyong itinanim siyang alipin. Kung anong iyong itinanim siyang alipin. Tayo po tumayo para sa doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, sa mensahe mo na yung pinagkaloob sa amin Panginoon, maging sa puso na bawat tao na nagbigay. Ngayong umaga Panginoon, nawa po, patuloy niyo po silang pagpalain sa kanilang trabaho, maging sa kanilang mga businesses Panginoon. At nawa po Panginoon, ang iyong pagpapala ay dumaloy sa buhay at sa puso ng bawat isa ngayong umaga. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo maupo. Ngayon po meron po tayong attendance na adult 138 at yung kids naman po ay 30. Total po natin ay 168. Palakpakan po natin ang Panginoon. At meron din po tayong 2 bisita. Kapag narinig niyo po yung pangalan nyo, maaari po kayong tumayo para ma-recognize po namin kayo. Sige po, ito po yung una natin bisita, si Kaiser Balesta. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, welcome bro. Sana hindi ito yung una tuloy natin pagkikita dito sa church. Tapos yung pangalawa naman po ay si Justin Figueroa. Welcome bro. At sa mga announcement po natin, makikita po natin sa TV screen po natin.
Okay, thank you po. Meron pa po bang karagdagang announcement? Good morning po sa ating lahat. Nais ko lang pong i-follow up yung pong announcement kanina sa screen. Tungkol po ito sa ating first Bulacan Central Zone Fellowship para sa mga kababaihan. Ngayong Sabado na po iyan. So ito po ay gaganapin sa Malolos. Ang ating pong theme ay Behind the Scenes. Ang goal po nito ay mapalakas ang suporta ng ating mga kalalakihan. Tayo po ang magiging support system ng atin pong mga kalalakihan. So sana po, wag po tayong mawawala sa atin pong fellowship. Ang alis po natin dito sa church na lang po tayo magkita-kita ay 12 o'clock. Dahil ang simula po ng atin pong fellowship sa Malolos ay 1 p.m. So magkita-kita po tayo dito sa church. Para po sa mga nais pang mag-register, magpalista at magbayad, pakihanap na lang po si Sister Dayan kasi wala po si Sister Irene today. Thank you po. Meron pa po bang karagdagang announcement? Kung wala na po, tinatawagan ko po si Pastor Ian Fuentes para sa ating closing prayer and benediction. Karagdagang announcement po, ngayong linggo ay ang atin pong baptismal class. Kaya sa lahat po ng mga nagnanais na magpabaptize na, meron po tayong listahan dito kay Sister Roan. At ngayong Sunday din po ay ang ating Baccalaureate Sunday. Siguro na ilagay naman sa ating monitor. And also, update ko lang po ngayon yung atin pong mezzanine. Meron na po tayong 167,900. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Kung bibilangin po natin ito, wala pa po itong 10% doon sa actual po nating budget. Pero katulad nga po ng message ni Lord today, it's not by our might, but the power of the Lord. Kaya isama po natin sa panalangin yung atin pong mezzanine project. At after po ito, meron po tayong emergency na CMT meeting. Dito na lang po sa side na ito. Nare-request ko po ang bawat isa tayong lahat ay tumayo para sa atin pong panalangin. Panginoon, nais po naming ipagpasalamat ang araw na ito. Maraming salamat sa inyong biyaya na patuloy naming natatanggap. Naniniwala po kami na higit na ang mga biyayang aming natatanggap sa buhay namin ngayon. At ang kailangan po namin gawin ay maibahagi ang mga pagpapalang ito sa mga nangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami na sa lahat po ng panahon, kami ay inyo pong iningatan. Marahil may mga pagkakataon na kami ang umiiwas sa inyong pag-iingat. Marahil may mga pagkakataon na kami ang umiiwas sa inyong pagliligtas. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng discernment sa lahat ng ito, na mas piliin pa din yung inyo pong panawagan sa aming lahat na magbago at tuluyang mabago ang aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na maalis sa aming mga puso ang galit, ang pride na siyang sumasagabal sa amin pong relasyon sa inyo at sa relasyon namin sa aming mga kapatiran. Alam po namin na may mga pagkakataong nahihirapan din po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapagaan yung aming mga kalooban, yung aming mga nararamdaman para sa inyong kaluwalhatian. Sa lahat po ng mga pamilya ng Baliwag Alliance Church, sa lahat po ng aming mga bisita ngayon, patuloy po sana kayong kumilos sa amin, Panginoon, dahil alam namin na hindi namin din kaya ito na kami lang, na kami ay nahihirapan din po sa lahat ng pagkakataon sa aming mga sitwasyon ngayon at wala na po kaming ibang pwedeng panampalatayaan kundi kayo lamang. Sa buong linggo na ito na magdadaan, tulungan niyo po kami na ma-overcome lahat ng hirap, ng mga pasanin, at tuluyan naming ma-give up yung mga dapat naming i-give up, yung mga kasalanan,
yung mga bagay, maging tao man na siyang humahadlang sa amin, sa aming relasyon sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na malagpasan ng lahat ng ito dahil alam namin wala naman po kayong ibang nais para sa amin kundi ang maging mabuti rin para sa amin. Pagpalain niyo po kami patuloy at maging pagpapala po kami sa lahat po ng aming mga makakasalumuha sa buong linggong ito. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.